Sa isla. Inihatid sila sa nasabing isla ng isang yate na sumundo sa kanila ni Ram sa isla. Kung tutusin, kalapit isla na. Ng Isla Rosa ang isla nito. At kalapit naman ang huli ang Isla Aguirre, kung saan siya nagdiwang ng kaarawan niya at nadukot ng 3 di kilalang lalaki. Simple lamang ang suit niya. Isang kulay rosas na bestida ngunit elegante, sopistikada, ang hapit sa kanya. At isang pares ng beach sandals ang pampaan niya. Habang si Ram naka long sleeve polo na bukas ang 3 botones sa itaas. Naaakit tuloy siyang tingnan ang nakasilip na matipunong dibdib nito. Sobrang hot talaga niya, piping sabi niya sa sarili. Hinawakan siya ni Ram sa braso upang alalayan siya sa pagbaba. Dahan-dahan lang, paalala ng nobyo. Tumingin siya sa paligid na makababa na sila. There's no doubt that Isla is one beautiful island. Yun ang unang beses niya na nakatapak sa islang yun. Sa 3 islang magkakalapit, ang Isla Aguirre lang kasi ang napupuntahan niya. Hindi pa niya noon alam na may isla pang isa. Hindi naman kasi dinadayo ang lugar na yun. Tanging ang Isla Cuenca at Aguirre lang ang dinadayo ng mga turista. Pero kung makikita ng mga ito ang isla ni Ram, tiyak mamamangha ang mga ito, lalo na kung malilibot ang buong isla. Sa isang bar and restaurant sila unang nagtungo ni Ram para mananghalian. Habang hinihintay ang order nila, nag-decide siya kung tama ba na sabihin niya sa binata ang sitwasyon niya. Hindi kaya magulat ito? Well, hindi naman siguro. Baka nga inaasahan na nito ang pagbubuntis niya. Magsasalita sana siya nang may magandang babaeng lumapit sa pwesto nila. Hapit na hapit ang suot nito at halos lumabas na ang kabuuan ng pantaas nito sa bestidang suot. Halata namang retokada na. Ram? Tawag nito sa nobyo. Bumaling sa babae si Ram at unti-unting namilog ang mga mata. Anya? Ram, ikaw nga! Niyakap ng babaeng tinawag ni Ram na Anya ang nobyo. Parang nginat-ngat kaagad ng selos ang dibdib niya. Sino ang babaeng ito? Paano ito nakilala ni Ram? Anong kaugnayan nito sa nobyo? Pinigilan niya ang sariling magselos. Wala naman siyang dahilan para magselos kaagad. Hindi pa nga niya alam kung anong relasyon ng mga ito. Tumikim na lang siya nang tila wala ng balak na maghiwalay ang mga ito. Naunang kumalas si Ram at tumingin sa kanya. Tiningnan niya ito ng masama. Grabe lang. Hindi pa nga siya nakakatalikod. Kung makipagyakapan naman sa ibang babae, parang may balak na hindi humiwalay. Nanggigil tuloy siya. Lalo na sa Anya na sinampal na yata ng blush on sa mukha. Hi! Matipid ng ngitian siya ni Anya. Pegang ngiti naman ang iginanti niya. Bumaling uli si Anya kay Ram. Ram, kamusta ka na? Mas lalo kang gumwapo ngayon na. Mas naging macho ka na rin. Patingin nga ng abs mo. Pilya pang ngumiti si Anya, she rolled her eyes. Hindi naman yata halatang may pagnanasa ito. At ano daw? Pahawak sa abs? Saksakan kaya niya ito ng tinidor sa kamay, ang katilang ha? Betty Bob, ako lang ang pwedeng humawak sa abs niya. Gustong gusto niyang isigaw yun dito. Tumikhim si Ram. Anya, si Catherine nga pala, fiancé ko. Nang bumaling sa kanya si Anya ay matamis ang initian niya ito. Halata namang nagulat ito. Wala ka ng pag-asa girl. Sa akin lang lalaking gusto mo, she told herself. May fiancé ka na pala. Ngayon ko lang nalaman. Nagbakasyon ka lang sa Pilipinas, nagkaroon ka na ng fiancé. Great! Yes, at may binabalak na naming magbakasal sa lalong madaling panahon. Good. Anyway, nandyan nga pala ang anak mo. Namimiss ka na nun eh. Anak? Ni Ram? May anak ang nobyo sa babaeng ito? Parang pinagbagsakan ng langit si Catherine sa narinig. How come na may anak ito, pero hindi man lang nabanggit sa kanya kahit isang beses? Nagbikig ang lalamunan niya nang makitang kumislap ang mga mata ni Ram sa sinabi ni Anya. Talaga, nandito si Nika, nasan? You know. At sinundan nila ni Ram ang direksyong itinuro nito. Nakita nila ang isang batang babae na naglalakad palapit sa kanila habang hawak ng yaya at parang gusto niyang mapaiyak. Walang dudang anak ni Ram ang batang babae. Kuhang-kuha ng bata ang kulay asul na mga mata ng nobyo at ang kili at labi kuha rin. Natutop niya ang bibig habang pinagmamasdan ng bata. Pakiramdam niya nagsisikip ang dibdib niya. Parang mauubusan siya ng hininga. How could he not tell her na may anak pala ito sa ibang babae? Bakit hindi nito sinabi sa kanya nung una pa lang? How could he? Nagbabad siya ng tumulo ang mga luha sa mata niya. Looking at Ram, makikita niyang pananabik sa mukha nito. Tila hindi na nito naaalalang kasama siya nito. Tila hindi na nito naalalang may nobya ito na hindi alam ang tungkol sa anak nito.
Hindi muna nito nakuhang paliwanagan siya, tumayo ito at excited na sinalubong ang batang babae. Lumingon muna sa kanya si Anya at ngumisi na parang nangaasar. Sinundan na nito si Ram. Tuluyan ang tumulo ang luha niya nang yakapin at buhatin ni Ram ang bata sa bisig nito. "How are you, baby?" Tanong nito sa bata, humalik pa sa pisngi. "I'm good, Daddy. I miss you." "Your daddy miss you too, baby." Tumabi pa si Anya sa magama, looking at them. They seems like a family na muling nabuo. They look a happy family. Hindi niya nakayanan ang eksenang yun. Tumayo siya mula sa kinuupuan at lumabas sa lugar na yun. Hindi siya nakita ng binatang lumbas dahil nakalimutan na yata nitong kasama siya nito. Tumakbo siya na makalabas. Basang-basa na ang kanyang pisngi dahil sa mga luhang walang patid sa pagagos. Gulong-gulo ang isip niya. Ang daming mga tanong sa kanyang isipan. Tinatanong niya ang sarili kung anong relasyon ni Ram at Anya. Hindi niya lamang sagot doon. Maaaring naging magnobyo at magnobya noon. Pero bakit walang nabanggit sa kanya si Ram na may nabuntis ito noon? Ilang linggo silang magkasama ni Ram sa isla. Mahigit 3 linggo, ngunit hindi nito naikwento sa kanyang tungkol kay Anya. Ipinagkatiwala niya dito ang sarili na laman nito ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Pero, anong ginawa nito? Hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol sa bagay na yun. Kung tutusin, may karapatan siyang humingi ng paliwanag mula dito, ngunit hindi na niya kaya pa ang nakikita. At ang masakit pa, para baliwala lang dito. Sa harap pa talaga niya ipinamukha nito na may anak ito sa Anya na yun. The fact that he didn't bother explaining made her chest hurt. Muntika na siyang mabuwal nang may nabangga siyang katawan ng isang tao. Hindi kasi niya napansin na may makakasalubong siya. Hindi siya nagangat ng mukha. Sorry. Paghingi niya na pasensya sa lalaki na bangga. Nilagpasan niya ito, ngunit napatigil siya nang marinig niyang binanggit nito ang kanyang pangalan. "Catherine, is that you?" Nilingon niya ang lalaki. Namilog ang mga mata niya na makilala ito. "Darius?" Nawala ang ngiti ni Ram na hindi niya malingunan si Catherine sa mesa nila. Binitiwan muna niya si Nika at pumunta sa mesa. "Where is she?" "I don't know, maybe nasa restroom siya." "Anya, can you do me a favor? Pwede bang tingnan mo kung nandun nga siya sa restroom, please?" "Sure." Ngunit pagbalik ni Anya, wala siya dun eh. Inatake kaagad ang dibdib niya ng kaba at mabilis na lumabas sa lugar na yon. Hindi niya pinansin ang pagtawag sa kanya ni Anya at Nika. Hindi pwedeng mawala si Catherine. Hindi pwedeng mawala ito sa kanya. "Catherine! Catherine!" Paulit-ulit niyang tawag. Ngunit walang natugon sa kanya. Hindi niya din makita ito. Isang oras niya itong hinanap, ngunit wala si Catherine sa isla. Mariin siyang napapikit. Saka nanghihinang napaupo sa buhanginan. "Ram?" Narinig ang tawag ni Anya sa likuran niya. Nilingon niya ito. His tears are falling down to his face. She's gone. Sumama si Catherine kay Darius papunta sa Maynila. Kaibigan niya matalik ang lalaki at may ilang beses na nakasama niya ito sa mga charity events. Sinubukan na rin ito na maligaw sa kanya noon, ngunit hindi niya ito sinagot. She only want him to be her friend, not to be a boyfriend. Mabait at gentleman kasi ang lalaki at ayaw niyang humantong sila sa isang relasyon. Hanggang pagkakaibigan lang ang pwede niyang ialok dito. Maluwag naman ito yung tinanggap noon. At tungkol sa pagsama niya dito, hindi niya yun ginawa upang takasan o lumayo kay Ram. Sumama siya dito dahil sa balitang sinabi nito sa kanya. Kasalukuyan daw na nasa hospital ang daddy niya. 3 araw na itong nasa hospital ayon kay Darius. Nag-alala siya. Alam naman niyang may iniinda ng sakit ang kanyang ama. He may look fit and healthy, but people don't know that he was sick. He was sick. Naging masasakitin na kasi ito lately. Marahil dahil yan sa sobra nitong pagtatrabaho. Masyado itong nakatutok sa mga negosyo nila. Minsan wala na itong pahinga. Napabuntong hininga siya, hindi niya maiwasan na maalala si Ram. Wala pa isang araw silang nagkakalayo ay namimiss na niya ito. Parang hindi niya kayang mahiwalay dito. Pero tuwing maaalala niya ang ginawa nito, ang paglilihim nito tungkol sa anak nito, gusto niyang maiyak. Gusto niyang ubusin ang mga luha niya. Ngunit alam naman niyang walang magbabago. Kahit pakiramdam niya sinasaksak ng patalim ang dibdib niya, tuwing naaalala ang nakita at naparinig kanina, walang mababago. Naglihim ito sa kanya tungkol sa nakaraan nito at yun ang ikinasasama ng loob niya. Sa tingin niya hindi muna niya gugustuhin na makita ang binata. Kahit mahal na mahal niya ito, kakayanin niyang hindi na muna ito makita.
She was not ready to face him after what he did. Tama lang siguro na sumama siya kay Darius. Kailangan muna niya na magpakita sa kanyang mga magulang. Catherine, bakit parang namumutla ka? Tanong ni Darius. Luckily ay agad itong nakakuha ng ticket papunta sa Manila. Hindi na siya magtatagal pa sa isla. Makakabalik na ulit siya sa dati niyang buhay sa city. Tuloy may utang na loob siya kay Darius. Hindi nito alam kung anong totoong nangyari sa kanya. Ayaw kasi niya magsalita at iginalang naman nito yun. Maputla ba ako? Balik tanong niya. Yes, masama ba pakiramdam mo? Just tell me when something's wrong. I'm willing to help. Wala naman akong ibang nararamdaman. Salamat. Hindi niya sinabi dito ang totoo, naliliyo talaga siya. Dahil siguro yun sa pagbuntis niya. Sigurado na siya na buntis siya. Naalala niyang dapat ay dinatnan na siya ng dalaw last week. Pero hindi. Siguro nabuntis na siya ni Ram sa una pa lang na ginawa nila yun. Hindi na niya nakuhang ipaalam kay Ram ang tungkol doon. Dapat sasabihin niya sa lalaki kanina ngunit dahil sa biglang pagsulpot ni Anya ay hindi na niya nasabi. Ayos lang. Wala na naman siyang balak na ipaako kay Ram ang baby niya. Kaya naman niya yung palakihin ng mag-isa. Ngunit ang pinaproblema niya, paano kung malaman ng mga magulang ang kalagayan niya? Baka ikagalit yun ang kanyang daddy at mas lalo pang sumama ang kondisyon. Nakatulugan na niya ang pag-iisip doon. Malungkot na bumalik sa isla si Ram. Kasama niyang bumalik sa isla si Anya at Nika. Sumama ang mag-iina sa kanya sa isla. Namiss daw kasi na mga ito ang lugar na yon. Matagal-tagal na rin mula na makatungtong ang dalawa doon. Hindi niya makuha magsaya kahit kasama niya si Nika. Mabigat na mabigat ang kanyang dibdib at parang ang mga batong nakadagan doon. His mind was on one single person, Catherine Aguirre, the woman he only wanted all his life, but he unfortunately lost. Gusto niyang iuntog ang ulo sa sobrang pagsisisi na napakawalan niya ito. Saglit lang na nawala dito ang kanyang pansim, nawala na ito sa kanyang buhay. No, hindi niya mapapayagan yun. Hindi niya mapapayagan na bigla na lang itong umalis sa kanyang buhay nang hindi man lang nito naririnig ang side niya at ang kanyang paliwanag. He already have a theory why she live. Inakala siguro nito na may anak talaga siya. Yun siguro ang dahilan ng biglang pagkawala nito at hindi nito alam, hindi naman talaga niya anak si Nika. Anak ito ng kanyang yumaong kapatid na si Fred. Kapatid niya ito sa ama. Namatay ito sa isang car accident sa Los Angeles nang minsang nag-drive ito ng lasing. Kaya bilang kapatid nito, siya ang nagbantay sa asawa at anak nito na si Nika. Sanggol pa lamang noon si Nika nang mawala nga man ito. Kaya siyang nakamulatang ama-amahan nito. Nasanay na ito na tawagin siyang daddy, kahit na alam ng bata na hindi talaga siya ang daddy nito. And as for Anya, hindi niya maipaliwanag kung bakit parang pinalalabas ito sa iba na siya ang talagang ama ni Nika. Kaagad naman na pinapaniwalaan niyo na iba kasi mukha naman talagang anak niya ang bata dahil sa mga mata nito. Pero natural yon dahil kahawig niya ang kanyang kapatid. Tuloy na buo ang hinala ni Catherine na may anak siya sa iba. Siguro ngayon iniisip nitong niloko niya ito. Iniisip marahil ng dalaga na hindi siya dito nagtapat ng totoo at hindi man lang niya pinaalam dito na may anak siya. Nagkakamali ito ng hinala. Wala pa siyang anak. Wala pa siyang nabubuntis. Kung may balak man siya na mabuntis, ito lang ang bubuntisin niya. Dahil ito lamang ang nag-iisang babae na gusto niyang magdala ng sanggol niya sa sinapupunan nito. Ito lang ang gusto niyang magluwal ng magiging anak niya. Si Catherine lang ang gusto niyang maging ina ng kanyang mga anak at wala ng iba pa. Ngunit pala isipan sa kanya kung nasan ngayon si Catherine. Paano ito nakalis sa isla? Sino kasama nito ngayon? Ano na ang ginagawa nito? Parang mababaliw siya sa kakaisip tungkol sa dalaga. Hindi na dapat niya ito inilabas sa isla. Dapat na natili na lang sila sa loob ng bahay tulad ng gusto nito. Hindi sana ito nawala sa kanya. Hindi sana siya ngayon mabaliw-baliw sa kakaisip kung nasan ito ngayon. Hindi sana nito nalaman pang tungkol kay Nika. Hindi na sana ito nag-isip ng masama tungkol sa kanya, pero dapat niyang sisihin ang kanyang sarili. Dapat nung una pa lang ay sinabi niya na sa nobya ang tungkol kay Anya at Nika. Huli na para magsisi pa siya. Nakawala na ang dalaga. Ram was already on his third beer. Hindi talaga siya makatulog ng gabing yun. Namimiss niya mga sandaling kasama niya si Catherine. Napangiti siya nang maalala kung paano nila punuin ang bahay na yun. Ng kanilang mga tawa at halakhak, lahat ng parte ng bahay na yan ay naging saksi sa kanilang pagmamahalan. Everything in the house spoke of her. The good memories they had were written on every wall of the house. At sa 3 linggong pananatili nito, naging makulay at masaya ang isla.
Lagi niya naaalala mga ginawa nila sa isla. Sa islang yun umusbong muli ang pagmamahalan nila. Walang sagabal, magkapantay lang sila noon. Hindi tulad noon na hindi niya ito pwedeng maabot. Dahil hanggang pangarap lang siya na makapiling ito at mahalin ito na malaya. Ram? Hi, bakit gising ka pa? Tumabi ito sa kanya. I can't sleep eh. Hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Wala ka namang kasalanan, Anya. It's all my fault. Dapat naging tapat ako kay Catherine. Kung sinabi ko sa kanya noon ang tungkol sa existence ni Anya, hindi siya siguro na bigla. Ako may pagkakamali because I did not tell her the truth. May kasalanan din ako, Ram. Kung pinili ko lang sana na huwag lumapit sa inyo at sirain ang lunch date nyo, I'm sure na kasama mo pa rin siya hanggang ngayon. Di ko sana nagulo ang relasyon nyo. Ang saya sa inyo pa naman din tingnan kanina. Kung may dapat ka mang sisihin sa nangyari, it's me. I only did that because I love you, Ram. Nagulat siya sa sinabi ni Anya. Namimilog ang mga matang tumingin siya sa magandang mukha nito. Magkahalong kaba at gulat na nagsalita siya. Anong sinabi mo? I love you, Ram. Matagal na kitang mahal. Mula pa nung ikaw na ang nagbantay at umasikaso sa aming mag-ina. Minahal kita kasi naging mabait ka sa akin, lalo na kay Anya. At kung may isang lalaki na gusto kong maging panibago niyang ama, ikaw yun, Ram. Kaya nga tinuruan ko si Anya na tawagin kanyang daddy eh. Para masanay na siya pagdating ng araw na magkatotoo ang hiling ko na maging tayo. I know it's selfishness na lumapit pa ako kanina sa iyo para ipamukha ako sa nobya mo na may anak ka na kahit ang totoo ay wala. I'm so sorry for that, Ram. I'm really sorry. Tumayo ito. Sana makita mo ulit siya at kapag nakita mo na ulit ang nobya mo, huwag mo na siyang pakawalan. Because you deserve to be happy. Naging mabait ka at sobrang masikaso sa amin ni Anya mula nang mawala si Fred sa amin. Ikaw ang tumayong ama sa anak ko para kay Fred. And for that, dapat lang siguro na makamtan mo rin ang kaligayahan na matagal mo nang hinahanap. Aalis din kami ni Anya bukas na bukas. May kailangan din kasi akong asikasuhin sa pag-aaral ng anak ko. Napabuntong hininga siya. Hindi na pala fondness yun, kundi totoong pagmamahal para sa kanya. Inubos niya ang laman ng beer. At tinawagan si Trevor. This better be good, man. May halong inis na sagot ni Trevor. Hello, Trevor. Naistorbo ka yata ang session mo. Talaga, pare. I'm in a hot session. Ito't dalawa ang kalapit ko. Parang hindi ako may istorbo. Pare, itatanong ko lang sana kung alam mo ba kung nasan ngayon nakatira si Catherine. Itatanong ko sa secretary ko pero ang alam ko sa kondo niya sa Ayala. Bakit pre? Akala ko ba nasa isla mo siya? Long story pare. Next time ko na lang ikikwento. Basta alamin mo kung saan siya nakatira ha. Oh sure, tatawagan na lang kita mamaya. Oh sige. Pumunta na siya sa kanyang kwarto. He decided na bukas din. Pupunta siya sa Maynila upang puntahan ng dalaga. Kailangan na magkalinawan sila. Hindi siya papayag na mawala ang relasyon nila na binuo nilang dalawa sa isla. Wait for me, baby. Gabi na makarating si Catherine at Darius sa Manila. Darius, maraming salamat ha. You're welcome, basta ba ikaw? You can always ask help for me. Ngumiti lamang siya. Maya-maya narating na nila ang hospital. Nagpasalamat ulit siya. Dinatna ni Catherine ang kanyang ina na kausap ang kanyang ama nang puntahan niya ang hospital suite ng daddy niya. Her mother's eyes widened when she saw her standing near the door. Catherine, Iha! There you are! God! Bumalik ka rin sa amin, Iha! Saan ka ba nanggaling? Saan ka ba pumunta at bigla ka nalang nawala after your birthday celebration? Lahat kami nag-alala sa'yo ng labis. Saan ka ba nagpunta ha? Hindi ka namin mahanap eh. Akala namin kung ano nang masamang nangyari sa'yo. Umiyak na wika na kanyang ina na si Amanda. Hindi rin niya mapigilan ang sarili at napaiyak din siya. Pinag-alala nga talaga niya ng husto ang kanyang mga magulang. Nagbakasyon lang ako, ma'am. Saan ka ba nagbakasyon? Diba? Kaya ka nga namin ipinunta sa Aguirre Island para magbakasyon ka? Ma'am, nag-try ako na magbakasyon sa ibang lugar. Nakalimutan ko ipalam sa inyo kasi nawala ang mobile phone ko. I'm sorry, ma'am. Kung nag-alala kayo sa akin, promise, hindi ko na uulitin. Magpapaalam na po ako sa susunod, ma'am. Ba, dapat lang. Para hindi mo na ulit kami pinag-aalala ng daddy mo. Tumango siya. Dad, I'm so sorry. Alam ko po nag-alala kayo sa akin. Hindi ko po naman intensyon na mag-alala kayo, Dad. I forgive you, Iha. But, huwag mo na ulit gagawin na huwag sa amin na magpaalam tuwing alis ka. Pinag-alala mo ako pati ang mama mo.
Na-stress ako sobrang pag-alala. Nag-iisa ka na nga na prinsesa namin ng mami mo pero mawawala ka pa. Akala namin kung ano nangyari sa'yo. Hindi mo man lang kami tinatawagan. Ang hirap mo ding ipahanap. Parang pinagtataguan mo pa kami. Alam mo naman na kahit nagiging busy kami ng mami mo, mahal na mahal ka pa rin namin. We wish you the best things. At hanggat maaari, ibinibigay namin ang lahat ng bagay na gustuhin mo. I know, Dad. Hindi ko naman po kayo pinagtataguan and I love you too, Dad. Mabuti. Halika nga dito, Iha. Yakapin mo si Daddy. Pinag-alala mo ako eh. Natatawang yumakap siya dito. She felt so at that moment. Pumatak ang luha niya sa sobrang tuwa. Finally, she felt like she's a precious gem of her parents. Dati-dati hindi niya yung nararamdaman, ngunit ngayon, nabuksan na niya ang kanyang mga mata na minamahal talaga siya. Nangangalumata si Catherine ng magising nung sumunod na araw. Pagkagaling niya kagabi sa hospital kung saan nakakonfine ang daddy niya, umuwi na siya sa kanyang kondo sa Ayala, Alabang. Doon siya natulog, ngunit hindi naman siya nakatulog ng husay dahil sa matinding pag-iisip. Ram Ferrara, the man she loves, pero sinaktan siya nito. Hindi ito nagtapat sa kanya. Hindi siya magdadamdam sana ng ganun kung nagtapat ito eh. She could have been ready to face his daughter and his ex-girlfriend. Natanggap sana niya agad na may anak ito sa ibang babae. Hindi sana siya nasaktan ng ganun. Ang saya-saya pa naman niya kahapon kasama ang binata. First time nilang dalawa yun na lalabas ng date mula na magkasama sila sa isla. Ang ganda pa ng gising niya, nakatabi si Ram. Sabay pa sila nito na naligo sa kanyang banyo and of course, may nangyari sa kanila. Ngunit hindi niya inakalang mapuputol ang kasiyahang yun. Isang pasabog pang tumambad sa kanyang harapan. May anak ito at nilihim yun. Yun na yata ang pinakamasakit na balitang natanggap niya. Napangiti siya na mapait. Tumigil na dapat siya sa pag-iisip sa bagay na yun. Nagiging bitter lang siya dahil ang lalaki mahal niya, minalas na may anak na at itinatago pa yun. Nakakapangit ang pagiging bitter. So, she must start moving on now. Marami pa naman na lalaki dadating na magkakagusto sa kanya. Maganda naman siya. Bigla siyang napatingin sa kanyang tiyan. And there comes another problem. Ang pagbubuntis niya. Nakumpirma niya kagabi na buntis nga siya. Hindi lang dahil sa delayed, kundi dahil nag-positive ang PT niya. Na dinaanan pa niya kagabi sa mercury drug. Inisip niya ngayon kung paano niya sasabihin sa mga magulang na buntis siya. Paano ng kanyang mga magulang tatanggapin yun? Paano niya sasagutin ang mga tanong ng mga ito? Kung sakaling tanungin siya kung sino ang ama. Sasabihin ba niya kung sino? Sasabihin ba niya na ang dating boy nila na mayaman na ngayon ang nabuntis? O nakabuntis sa kanya? Nasapo niya ang noo. Na-stress siya. Mabuti siguro kung huwag muna niyang pakaisipin ang tungkol sa bagay na yun. Hindi yun makakatulong sa kondisyon niya. Baka makasama pa sa bata sa kanyang sinapupunan. Kahit naman na ganito ang nangyari, she still want to take care of the baby. Gusto niya yung isilang ng malusog at walang problema. Kaya hanggat maaari, dapat niyang iwasan ang mga bagay na ikaka-stress niya. Kukonsulta na rin siya sa doktor upang matingnan ang kanyang pagbubuntis. Tumingin siya sa orasan. Malapit na matanghalian. Hindi niya alam na nagising siya, tanghali na. Naku naman, dapat sanayin na niya ang sarili na matulog na maaga at huwag na magpuyat pa. Iniwasan na rin siguro niya ang kanyang mga socialite na kaibigan. Maghahanap na rin siya ng permanenteng trabaho. Magagamit niya ang alam niya sa interior design at sa fashion designing. Mabuti na lamang at tapos na ang isa niyang kontrata sa pagmamodeling. Hindi na niya yun kailangang problemahin dahil sa kanyang sitwasyon. Kaya buti na lang. Tumayo siya sa kama at iniligpit ang kanyang kama. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang towel at pumunta sa banyo. Maliligo muna siya. Bukod sa kahapon pa siya ng umaga naligo, ramdam niya ang katinan ng katawan niya. At nagsusumigaw yon na maligo na siya. Habang nasa ilalim siya ng shower at nagsasabon, hindi niya maiwasan na maalala ang sandaling tuwing naliligo sila ni Ram. Sa ilog man o sa dagat o sa banyo. At kapag napapaligaya siya nito, siya naman ang gagawa ng dapat niyang gawin para naman ito maligayahan. Nagmulat siya ng mga mata. Nabigla siya sa kanyang ginagawa. Naisip niya, ganun talaga siguro ang nabuntis. Nagiging mapaghanap sa ganong klase ng kaligayahan. Bigla niyang naisip si Ram. Oh Ram, sana naman mag-effort ka man lang na hanapin ako at magpaliwanag. I need you right now, baby. I need you here in my side. Please, baby, come to me now.
sabi niya sa kanyang isip. Nagtapis na siya ng tuwalya at lumabas na ng kanyang banyo. Nagtungo siya sa kanyang closet at binuksan yun. Napansin niyang madami pala siyang mga damit doon. Halos nagsisiksikan na at ang iba, nakalagay pa sa mga shopping bags. Hindi pa niya nasusot ang mga yun. Napailing siya. Siguro dapat ibenta niya ang iba doon. Pera din yun at makakatulong yun sa pagbabagong buhay niya. Napatingin din siya sa maraming nakahilerang mamahaling estelyetos niya. Iba't ibang brand yun na ang isa ay nagkakahalagang 10,000. Siguro magbabawas siya ng mga yun at ibebenta. Hindi na naman niya gagamitin ng iba. Magaling pa na ibenta niya para makadagdag sa magiging pera na kanyang baby. Napangiti siya. Ngayon pa lang naiisip na niya ang pera na kakailanganin niya para sa kanyang baby. Excited na talaga siya na maging isang mommy. Magbibihis na sana siya nang may nag-doorbell. Napakunotno siya. Sino kaya ang bisita sa kanya? Wala pa naman nakakaalam na nakabalik na siya maliban kay Darius. Hindi napigil ang mabilis na pagtibok ng puso at naglakad na parang excited papunta sa pinto. Sinilip niya ang bisita sa peephole. Oh my. Bumara ang hangin sa kanyang lalamunan na makita si Ram. Parang gulong-gulo ang buhok nito na tila pa ulit-ulit nitong pinapasadahan ng daliri ang buhok. Nakatiimbag ang ito at puno ng tensyon ng katawan. His blue eyes were hard and breathtaking. Bagaman mukha itong hindi nakatulog ng magdamag, gwapo pa rin ito sa kanyang paningin. How he missed him so much. Wala pang isang linggo niya itong hindi nakikita, ngunit pakiramdam niya isang taon silang hindi nakikita. Nag-doorbell ulit ito. Paulit-ulit itong ginawa yun. Hindi pa ito nakontento at malakas na kinatok ang pinto niya. Catherine, please. I know you're inside. Talk to me, baby, please. Catherine. Inipon muna niya ang lahat ng lakas ng loob bago ito binuksan. Aktong kakatok pa ito nang buksan niya ang pinto. Catherine! Hindi niya napigilan ang paglundag ng puso sa muling paghaharap nila. Oh, how she loved this man. Hindi man ito ang lalaki pinapangarap niya, ngunit ito ang lalaking natutunan niyang mahalin. Bago pa siya makapagsalita, agad siya nitong hinaghilap sa batok at maring siniil ng halik sa labi. It was inevitable. It was the most natural thing for them to do. God, Catherine, isang araw pa lang kitang hindi makita, para na akong mababaliw. I miss you so much, babe. Naramdaman na lang niya na inangat siya nito at pinangko papunta sa kanyang kama. Ang halik nito ay tila pumawi sa anumang hinanakit niya para sa binata. Parang kay tagal na panahon niya itong hindi naramdaman. Para siyang kinukuryente. Ram, okay, go baby. Please. Of course, baby. I love you, Ram. Tell me how much you love me. How much you need me. I love you so much, Ram. I need you so much. Please. Please go on. I love you so much too. And I need you in my life forever, babe. At kailangan din niya ito sa buhay niya. Kailangan din ito ng baby nila. Paulit-ulit nilang sinasambit ang pagmamahal sa isa't isa hanggang sa sabay nilang narating ang ururok ng kanilang pag-iisang katawan. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira ngayon? Pareho sila ngayong lupaypay at magkayakap sa ibabaw ng kama. Tila kaya pa nung makisabak. Marahan nitong pinaglanda sa mga daliri sa likod ng kanyang batok. Wag kang ganyan, baby. Paano tayo magkakausap na maayos? Kung nagpaparamdam ka na naman. Hindi ako nagpaparamdam. Ikaw tong ayaw magpapigil eh. Hayaan mo na siya. Nagkagat-labi pa ang kumag. Malakas niya tong hinampas. Hindi ako nakikipaglaro sa lalaki ka. Sagutin mo ako. Paano mo nalaman kung nasaan ako nakatira? And how did you enter the building? Hindi ka naman makakapasok dito kung hindi ka guest. Okay. Ipinatanong ko sa assistant na kaibigan kong si Trevor kung saan ka nakatira. Ibinigay niya sa akin ang address mo. At tungkol naman sa kung paano ako nakapasok, ang kaibigan ko na rin ang gumawa ng paraan. Kakilala niya may-ari ng building kaya nakapasok agad ako. Paliwanag nito habang nakatitig sa kanya. How she loved those blue eyes when staring at her. Sigurado siya magiging blue eyes din ang kanyang baby. Dahil pareho lang naman sila ni Ram na kulay asul ang mata. Bakit nakarating ka na agad dito sa Maynila? Madaling araw pa lang kasi, umalis na ako sa isla. Sinabay ko na sina Anya at Nika sa akin. Gumuhit ang pamilyar na sakit at kirot sa kanyang puso nang marinig ang mga pangalan nito. Nag-iwas siya dito ng tingin.
nang tuluyang humimulay sa nobyo. Catherine, ano pang ginagawa mo dito, Ram? Nagpunta ka lang ba dito para sa closure? Baby, no. Hindi ako nagpunta dito para doon. Nagpunta ako dito upang ipaliwanag kung ano man yung maling conclusion mo. Hindi ko totoong anak si Nika at wala akong relasyon kay Anya. Ha? Bakit daddy ang tawag sa'yo nung bata? Kung di mo siya anak. At bakit sinabi ni Anya na anak mo yun? Naguguluhan siya. Dahil yun ang nakasanayan sa akin na itinawag ni Nika. She is not my daughter, Catherine. Pamangkin ko siya. Anak siya ng kapatid kong si Fred na namatay sa car accident noon sa Los Angeles. At asawa naman niya si Anya. Ako lang kasi nagbantay at dumamay sa naiwang mag-ina ng half-brother ko. Kaya parang anak ko na rin si Nika. Magalang loob ko sa bata, Catherine. At naaawa ako sa kanya dahil hindi man lang niya nakapiling ng matagal ang kanyang tunay na dad. Gusto ko sana na, in a way, gampanan ko man lang ang pagiging ama-amahan niya. Dahil anak naman siya ng kapatid ko. Wala naman ako nakikitang masama doon. I just want to help my brother's family. Alam ba ng bata na hindi ka naman talaga niya tunay na ama? Yes, alam ni Nika na kapatid ako ng tunay niyang ama. Pero nasanay na siyang daddy ang itawag sa akin. Tumango-tango siya. Now it makes sense kung bakit kahawig ni Ram ang bata. Pamangkin pala ito. He is really a good man. Nakakatiyak siyang magiging isang mabuti itong ama ng kanyang anak. She could imagine him caring and loving his child. Their child. He would be a great father. Sigurado siya dun. Pero, bakit parang may gusto si Anya? Akala mo ba hindi ko napansin kung paano kanya tingnan at ngitian? Namutla pa ang pisngi at ang ngiti, walang poknat. Ganon si Anya kahapon nang makaharap si Ram. Nakikita niyang sarili sa babae. She was madly in love with him. About her. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa ito. Nahiya kasi ako na nalaman kung may gusto pala siya sa akin. As her husband's brother, nakakahiyang malaman na may gusto sa iyo ang asawa ng yumao mong kapatid. Ako pang nahihiya. Hanggang sa kapatid na babae lang ang turing ko sa kanya at wala nang iba pa. Kung may mahal ako, ikaw lang yun. I knew it. Halata naman na may pagnanasa siya sa'yo. Mga tingin pa lang alam na. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit hindi mo yun nahahalata. Pero akala ko talaga ex-girlfriend mo siya. No, wala ako ibang naging ex. Ikaw lang naging girlfriend ko, pero hindi ko itatanggi na may mga experience na ako pagdating sa ibang babae. Hindi mo talaga pwedeng itanggi yan. It's obvious. Napakahilig mo talaga maghinala. Pero gusto ko lang sana itanong sa iyo kung paano ka nakaalis sa isla. Tinulungan ako ni Darius. Darius? Yes. Nakabunggo ko siya paglabas ko sa restaurant na pinagdalhan mo sa akin. And then, ibinalita niya sa akin na nasa hospital si Dad. Kaya ayun, sumama ako sa kanya. Siya na ang sumagot ng pamasahe ko pa uwi. Isang lalaki ang kasama mo pa uwi? Oo, bakit? Don't tell me nung nagseselos ka para sa ganun nakalit na bagay. Yes, at may karapatan naman ako. Girlfriend kita kaya may karapatan ako magselos. Lalo na basta ka nalang umalis sa tabi ko. Ngayon nalaman ko sumama ka sa isang lalaking paalis sa islang yun. Tell me, may karapatan naman ako, di ba? Yes, pero mayroon din naman akong karapatan na magalit sa iyo at maghinala. Kung naging tapat ka sa akin tungkol sa bagay na yun o kaya nagpaliwanag muna. Hindi ako basta-basta aalis. At saka, nalaman ko naman na nasa hospital si Dad. May karapatan man siguro ako na sumama kay Darius para makapunta ka agad sa hospital kung nasan si Dad. Wala ka din naman dapat na ikaselos dahil unang-una, kaibigan ko lang naman si Darius. Okay, I get it, but next time, hintayin mo muna ako magpaliwanag ha. You scared me like yesterday. Hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Para pa akong baliw na tumatawag sa'yo. Not knowing na sumama ka sa isang lalaki. Don't worry, next time, hindi ko na muling gagawin ang umalis basta-basta. Isa pa, hindi na rin naman ako lalayo pa sa'yo mula ngayon eh. It's not just only me who will need you, Ram. You mean, yes, I'm pregnant. I'm pregnant, Ram. A baby? Yes, a baby. Ito ang hinihiling mo, diba? Ang magbuntis ako para wala na akong takas pa sa'yo. Yes, at it came true. Thank God. Niyakap siya nito. Pumatak ang dalawang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. It was a tears of joy and happiness. Nagpapasalamat siya dito na nagawa siya nitong ipadukot. Kung hindi siguro nito ginawa yon, hindi muling magtatagpo ang landas nila. Hindi niya alam kung kailan siya naging mabait para makatanggap ng ganitong blessing sa buhay niya.
Nagpapasalamat siya kay Ram. Hindi ito tumigil sa pagmamahal sa kanya mula noon hanggang ngayon. Maya-maya naglapat ang kanilang mga labi at syempre pa, alam na siguro niya kung saan patungo ang matamis na halik na yon. Saan pa nga ba? 1 year later. Sigurado kapag lumaki ang dalawang yan, magiging habulin niya ng chicks at puputaktihin ng mga talent manager. Ang gwapo, parang daddy lang nila. Mahinang natawa si Catherine sa sinabing yun ng asawa habang magkayakap na pinagmamasdan nila ang kanilang kambal na sanggol. Habang matiwasay na natutulog ang mga ito sa nursery room. Yes, isang kambal na lalaki ang iniluwal niya nang manganak siya. Pareho pa nga silang nagulat ni Ram nang malaman na kambal ang dinadala niya. Hindi lang sila nagulat, pati na ang kanyang mga magulang na aware sa kanilang relasyon. Siyempre, ipinaalam na nila. Laking pasalamat niya na hindi tumutol ang kanyang daddy sa relasyon nila. Noong una nangangamba pa siya, baka hindi nito matanggap ang relasyon nila ni Ram. But she was wrong. Masaya pa nga nito at boto sa binata para sa kanya. Nakita pa nga niya kung paano nagulat ang kanyang magulang nang makilala si Ram bilang dating houseboy nila. Malaki kasi ang pinagbago ng binata at syempre, proud na proud ang mga ito nang malaman kung ano na ngayon ang ginagawa nito. Agad-agad nagpakasal na sila. Civil wedding muna dahil nagbubuntis pa siya. Ang plano nila ng binata magpakasal na lang sila sa simbahan kapag nagkaanak na siya. Napangiti siya nang maalala kung paano inatake ng nervyos si Ram sa araw ng panganganak niya. Daig pa nga ito. Ang manganganak, kumakareact ito. Halos himatayin na ito sa nervyos. Hindi niya makakalimutan ang alaalang yun. Maayos naman na naging panganganak niya. Hindi siya masyadong natakot. Mas nangibabaw kasi ang kanyang excitement na makita ang kanyang kambal. At saka confident siya na malalagpasan niya yun ng maayos. And thank God, she did. Muli niyang tinignan ang mga sanggol. Mahimbing na natutulog ang mga ito. Walang malay na pinagmasdan sila na kanilang magandang mami at gwapong daddy. Tama ka, babe. Hahabulin talaga ng mga chicks si Liam at Gabriel. Kapag nagbinata mga yan, syempre, mana sa iyo at sa akin din. Matamis ang umiti siya sa asawa at proud ang umiti dito. Nakita na niya sa hinaharap na magiging habulin talaga ng mga babae ang kanilang kambal. Aba, sa gwapo ba naman ng mga ito? Pero sana huwag naman na maging playboy o womanizer ang mga anak niya. Tiyak mapipingot niya ang tenga ng mga ito kapag naging masyadong malikot sa kababaihan. Humigpit naman ang yakap nito sa kanya at siniksik ang ulo. Ang bango-bango mo, babe. Ano kaya kung gumawa naman tayo ng kapatid na babae? Ni Liam at Gabriel ngayon. Parang dalagitang humagikik siya. Loko ka, Ram. Huwag muna ngayon. Malolosyang mo naman ako. At saka ayoko munang makita ka na namumutla sa nervyos. Baka hindi mo na makayanin sa sunod. Natawa ito. Oo nga no, pwede naman pagplanuhan na lang natin sa sunod. Pero pagbigyan mo na ako, please. Pagbigyan, Sam. Namagano? Ha? Dito, grabe ka naman, babe. Maawa ka sa mga anak mo. Baka magising ang mga yan na tumihak. Siya ka, mahirap pa naman patahanin ng isang iyan at patulugin ulit. E di, tahimik lang tayo. Matigil ka nga lalaki ka. Kung gusto mong gawin natin yan, doon tayo sa kwarto natin. Sa living room lang. Doon nga sa kwarto Sa kusina? Hoy, matigil ka nga. Sa kwarto nga natin. Ang kulit mo. Sa garden na lang. Gabi na. Baka mahamugan pa tayo. Kwarto na lang. Huwag ka na makulit, babe. Dito na lang. Para exciting. Ayan, nagising na nga. Reklamo niya. Di patahanin. Pinagkukurot niya ang asawa. Sumabay ang pag-aray nito sa iyak ng dalawang sanggol. Pero maya-maya lang, tumahan na ang dalawa at muling nakatulog. Habang sila gising na gising pa rin at pumunta na sa kwarto upang isagawa ang request nito. Sa wakas, nagkatuluyan din ang dalawa. Nagsimula sa puppy love, bitterness, pagdukot, at ngayon nga ay nagkatuluyan ang dalawa at masayang nagmamahalan na isang buong pamilya. Masayang masaya si Ram dahil noon hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. At naalala niya pa ang mga nasabi niya noon. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko sa mga oras na to. Sobrang lala ng ginawa niya at ipinaramdam niya sa akin. Bitter na kong bitter. Pero nasasaktan talaga ako at hindi ko mapigilan ng luha na kumawala sa mga mata ko. Mahirap ang ipagpalit ka ng taong mahal mo para sa iba. Nakala mo wala kayong pinagsamahan. Kahit sa mga ipinapakita at kinikilos niya.
Daig ko pa ang hinati ang puso sa bigat ng nararamdaman ko at walang nakakaunawa sa akin. Gusto kong magwala, gumanti, manakit. Ikalat lahat ng baho niya. Kaya lang mas lalo lang ako nakaramdam ng awa sa sarili ko. Sobra ng miserable ng buhay ko dahil sa kanya. Siya ang kauna-unahang babae na minahal ko at nagparamdam sa akin ng tunay na pag-ibig. Pero siya din pala ang magpaparamdam kung paano madurog ng sobrang puso ko at ipamukha sa akin ng katotohanan wala na kami. Tapos na, may iba na siyang gusto. Ang sakit ng mga binitawan niyang salita pero pinapangako ko sa sarili ko na kahit ano man o gaano mang kasakit ang nararanasan ko ngayon. Itatatak ko sa puso't isipan ko, tatanggapin ko at aalis ako sa buhay niya. Sandali lamang yun. Babaliktad din ang mundo at wala siyang magagawa kundi bumalik at tanggapin ako talaga ang kanyang kapalaran. Sa mga naisip ni Ram, napatunayan niyang nagmamahal talaga siya at kaya niyang tuparin ang pangako niya sa sarili na babalik sa kanya si Catherine. Dito sa istoryang ito napatunayan lang na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangang hanapin, hindi kailangang hagilapin at di kailangang pilitin dahil matagal na itong binigay para sa'yo, para sa atin. Di ba ang lagi mong tanong sa iyong sarili? O bakit hindi mo matagpuan ang tunay na pag-ibig? Paano mo ito matatagpuan kung pilit mo itong hinahanap sa mga maling katauhan? Paano mo ito matatagpuan kung pilit mo itong hinahanap sa taong hindi naman sa'yo nakalaan? Kapatid, sinasabi ko sa iyo na ang tunay na pagmamahal kahit kailan, hindi ka paaasahin. Pagmamahal na ni minsan, di ka magagawang paluhain. Dahil ang tunay na pagmamahal, handang magsakripisyo para lang sa iyong kaligtasan. Pagmamahal na magsasakripisyo para sa iyong kapakanan. At kung handa kang malaman ang tunay nitong kahulugan, nais kong buksan mo ang iyong puso at hayaan mo na mapuno ito ng bawat salitang aking bibitawan. Hayaan mo na mabalot ka ng tunay na pagmamahal sa bawat katotohanan iyong mapapakinggan. Ang tunay na pagmamahal hindi kailangang hanapin yan. Hindi kailangang hagilapin at di kailangang pilitin dahil matagal na yung binigay para sa iyo, para sa atin. Ito ang pagmamahal na nagsasabi sa iyo ng mahal hindi siya yung tao. Sa iyo'y aking nilaan. Pagmamahal na nagsabi sa iyong mahal hindi kita gustong masaktan kaya pilit ko kayong pinaghihiwalay. Ngunit sa mga oras na yon, siya'y iyong binitawan. Pilit mo siyang tinalikuran at hindi pinakinggan para sa isang taong akala mo'y makapagbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan. Ngunit bakit ngayon nasasaktan ka? Bakit ngayon walang tigil ang pagpatak ng mga luha mo? Bakit ngayon nag-iisa ka? Bakit ang tanging umaakap na lang sa iyo ngayon? Mismong mga bisig mong binitawan na niya. Bakit ngayon tinatanong mo ang sarili mo kung bakit asa na nga ba siya? Pilit ngumingiti at sinasabi sa sariling babalikan ka rin niya. Pilit mong tinuto ng pagmamahal at atensyon mo sa kanya. Sa kanya na walang ibang ginawa kung hindi ang saktan at paluhain ka. Pilit mong itunuan ng puso mo sa kanya at mga oras mo sa pag-asang mamahalin ka ulit niya. Tinuon mo ang buong pagkatao mo sa taong tinalikuran ka at kinalimutan na merong tunay na pagmamahal. Tunay na pagmamahal na matagal nang nakapagbibigay sa iyo ng tunay nitong kahulugan. Tunay na pagmamahal na walang hanggan. Pagmamahal na naway sa simpleng istoryang ito ay iyong naramdaman. Maraming salamat po sa mga listeners sa ating love story. Sana ay subaybayan niyo ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.